most common, yung 'pag nakasalubong ako sa labas kunwari, parang tatanungin, "Bakit hindi ka maingay?" Kailangan, "Hello!" Parang akala natin we only have space for one emotion. Yeah. Sometimes you can be sad for the loss, but can be happy for another person's win. Na-insecure ka pa rin ba with other contestants? Oo naman. Eh ngayon, mas gusto kong nakikita ng out of drag naman para at least may balance na nakikilala din si Brigading out of drag. What's up, Talk Sheeters? Welcome to another episode of Talk Sheets with Ice, And Liza, where we strip down and bear it all under the covers. where we talk about love, identity, and all the shit that matters. So, ang pag-uusapan natin tonight, ito'y tungkol sa colorful and wonderful world of drag on and off stage. Alamin natin kung paano nagbabago ang buhay nila sa likod at harap ng kanilang drag persona. From friendship to a little healthy rivalry hanggang sa mga love lives nila. Yun na yun. May kipagkwentuhan tayo kung paano nga ba sila nagsasashay and slay. Hindi lang sa stage, kundi pati na rin sa totoong buhay. Pero bago yan, pakilala muna natin. Si Chowder! Our baby boy! Say hi, sweetheart. Tama. Say hi. What yan? Ayan. Merong nag-send sa atin ng mga tanong ng mga talk sheeters natin to ask about the topic for today. So, welcome to He Said, She Said, kung saan isi-share namin ni Liza ang aming honest, real, and brutally frank perspectives sa mga tanong ninyo. Okay. Okay, game. Is it possible to be friends and rivals at the same time? Yes. Kasi, ang pagiging rival ay professional eh. At ang pagiging kaibigan ay personal. And I think, nasa pagdadala yan. Kasi diba, syempre, ako, like, I remember when we first started, sessionistas noon, kumbaga, kung isipin mo, we were all rivals then. Kasi pare-pareho kami na iniikutang circuit noon eh. Pero mas nabuo yung friendship namin. And because of that friendship, naging healthy yung masasabi ng rivalry, yung competition namin. Kasi kahit minsan nagkakatapat-tapat yung mga shows namin, parang andun yung respeto namin sa bawat isa. And siguro, the friendship can begin if there is an acknowledgement that, yes, there may be things that they do that I can't, but there are also things that I can do that they can't. And dun lalabas yung, wala, iba-iba talaga tayo bilang tao, iba-iba tayo bilang mga performers, di ba? So, yeah, kaya, pwede. Well, ako naman, yung perspective ko, yung rivalry, hindi naman ikaw yung nagkikreate nun between you and your friend eh. It's an external thing. Depende kung Diba? mapapadala ka. Sabihin sa'yo na, mag-rival kayo ha, o kayo yung magkalaban, kayo yung magka-contemporary. Pero pag magkaibigan kayo, you don't actually see yourselves as rivals. Oo. You just see yourselves as two people, pursuing the same passion and doing the same thing. So, sana sa mga magkakaibigan, they don't allow those external construct or yung sinasabing dapat na itrato nyo sa isa't isa na makaapekto sa friendship ninyo. So eto, as a performer, is it really possible to keep yourself completely separate from the character you're portraying? Yes! And you should. Kasi imaginein mo, if dadalahin mo yung character na yon, pati sa personal na buhay mo, what if yung character mo ay isang serial killer? Good luck na lang sa'yo, di ba? But yes, kumbaga... Nakakatawa example mo, mga mamamatay tao na. Pero 'di ba, kailangan mong bumitaw. Kaya I think it's very important. Like ako talaga, I make sure na sige na nga. Kaya mo pa ba? Itong guest natin today, So, ako talagang for me it's very important na I am surrounding myself Important na umayos ka, Chowder. I am surrounding myself with people outside the industry. Siguro kasi andun yung Parang hirap na siya. kasi andun yung Okay. andun yung normal na mundo. Okay. Yun, andun yung normal na mundo sa labas nung
make-believe world ng industriya ng show business, ng entertainment. So, hindi ka pwedeng hindi bumitaw, kundi sa totoo lang, ma masisira ulo mo kung hindi ka bumitaw. Well, on my end naman, parang, yes, hindi pwedeng hindi ka bumitaw. Pero minsan mahirap yon. Especially pag actors. Kasi, di ba, hindi naman din, especially sa mga artista na hindi talaga tinuro sa kanila technically how to get into a character and how to get out of character. Sometimes nadadala nila talaga sa totoong buhay yung mga lives na pinoportray nila. Yeah. So, if you are going to enter a profession na nire-require ka na mag-channel ng mga aspeto sa buhay mo na siguro matagal mo nang binaon or matagal mo nang tinago, but your job is to create vulnerability, we need to have proper training for that. Yes. But in the world of drag, since ito yung topic natin ngayon, it's actually sometimes, no, kanya-kanya yan, pero the other way around. When they get into a character, doon nila na ilalabas yung mga tunay na Sa gusto loob nilang i-share. Kasi kung sa totoong buhay, very reserved sila, marami silang mga inhibitions, marami silang mga hindi pa kayang i-expose, no? Sa mga nakakasalamuhan nila sa outside world. But when they get into these characters, when they get into their drag persona, ito pala yung feeling na parang there's so much freedom because wala kang pretensions, wala kang inhibition. So, yes, it can be a completely separate experience. So, ito naman, next question. How do you celebrate a friend's win when you're also dealing with your own loss? Yay! Depends Yeah. sa kaibigan mo ba talaga? 'Di ba? Kasi kung hindi mo naman talaga yun kaibigan, of course, externally, of course, ang mas mamumutawi sa'yo is yung personal mong goal. Dapat ako yung nanalo dyan eh. Dapat hindi siya deserve, ako yun. 'Di ba? So, doon lalabas yung, ano ba talaga yung, what do you really feel? Totoo. Pero if you are Truly friends. and alam mo na deserving naman. Kasi pwede rin naman na magkaibigan kayo, pero alam mong hindi niya rin deserve. 'Di ba? So, ang hirap ang hirap din na maging happy ka dun sa taong yun, pero alam mo sa sarili mo na dapat ikaw yun. Pero for example, there's somebody that won, and then alam mo na, oo nga naman, bakit hindi? Ikaw yung unang-unang magiging masaya doon sa partner mo. Sa partner mo, sa kaibigan mo. Ako, same ako kay Liza. I think normal naman talaga sa mga tao na minsan parang kahit kina-congratulate natin sila sa harap nila, meron tayong parang, I really wanted that. I think that's normal. Pero yun nga kumbaga, normal lang na may konting kurot at kirot, pero ang hindi normal ay gagawa ka ng paraan para pabagsakin mo yung tao na yun, di ba? But yes, I mean, if this person is truly your friend at nakita mo yung journey niya talaga at na pinaghirapan niya ito, trinabaho niya, actually kahit hindi totoong friend I mean, kahit di ba friend yung tipo, nakita mo lang talaga yung journey ng tao from paano siya nagsimula and finally naabot niya yung tagumpay, magiging happy ka dun sa tao. I think it's a matter of yun nga, being able to witness that journey. At kung nakita mo rin na kahit kaibigan mo pa to, pero alam mong dinaya niya yung papunta rin sa kanyang tagumpay, hindi ka pa rin may matutuwa sa kanya. It's okay to sit with your feelings, 'di ba? Parang wag ka rin magpaka-impokrita na hindi ka malungkot dahil hindi ka nanalo, 'di ba? Parang in this day and age, napaka-importante ng authenticity. But you just learn and know where to do it. Yung you know, you still carry yourself with grace. Pero when you're alone and you know, doon ka na sa loob ng bahay mo, you Saka ka can find a magwalwal spot. dahil malungkot ka. Yes, parang hindi rin mo naman pwedeng laging kino-convince mo yung sarili mo na okay ka lang. Kung hindi ka okay, hindi ka talaga okay. Kasi pinagtrabahuhan mo rin yun, pinaghirapan mo yun, you really wanted. Lahat naman tayo, gusto natin na nananalo tayo sa bawat challenge na we choose to, na pagdaanan natin. Totoo yun, sinabi mo. Kasi 'di ba, like ikaw, like kang nananalo sa arguments natin.
malungkot ba ako na gano'n? Hindi. I mean, I support you. Alam naman kasi ako naman talaga yung tama. Sabi mo nga eh. Hindi, but ang gusto kong sabihin na actually ay, minsan kasi 'di ba parang akala natin we only have space for one emotion. Yeah. Sometimes you can be sad for the loss but can be happy for another person's win. Yes. 'Di ba? Hindi siya tipong ito lang yung nararamdaman ko. Pwedeng yun lang, but pwede ring, yeah, I'm sad pero happy pa rin ako sa kanya. 'Di ba? Pwede yun eh. Minsan we wear roles. Performer, partner, friend. Pero at the end of the day, lahat tayo ay may moments of envy and love. Yeah, that's true. And speaking of friends who also happen to be Ito, rivals. sandali, wait lang ha. Like ito, sa amin ni Lisa, sinasabi ko sa kanya minsan, alam mo, nainggit ako sa'yo. Sinasabi ko yun sa'yo. Kasi si Lisa, ano siya eh, once she puts her mind on something, kaya niyang gawin. And ang bilis niya matuto sa mga bagay-bagay. Ako, naiinggit ako sa galing niya magsulat. Naiinggit ako sa, alam mo yun, yung sa pag-persevere niya sa mga bagay-bagay. Eh ako, konti ano lang, okay na yan. Iyan na natin yan. Ang dali ko mag-let go. So, believe ako sa kanya doon. And sinasabi ko yun sa kanya. And, di ba, hindi porke naiinggit ako sa kanya, hindi ako happy. Di ba? Happy, but at the same time, happy ako kasi na-achieve niya yung mga pangarap niya. Di ba? Although, yun nga, since andun na tayo sa topic na yun, parang gusto ko rin isarado yun by saying na, Hindi, huwag natin isara. when it comes to relationship, hindi sa magkakaibigan, actually, yan yung nagiging reason para magkaroon ng hindi pagkakaunawaan yung mga partners, yung mga mag-asawa. Kasi, yung competition, they take it to a point na hindi na sila nagiging happy sa isa't isa. Parang they see it as a reflection of their own failures. So, you know, okay lang naman na maging competitive. Like kami ni Ice, we're very competitive. Like kahit sa, like dati, meron kaming ginagawa sa isa't isa na we like to write each other poems pag, mga monthsaries namin. Pahabaan talaga kami. Halimbawa, first thing in the morning, hindi na natin yung ginagawa. First thing in the morning, magsulat ako ng post. Pagtingin ko yung kanya, 2 paragraph na. So, inaantay ko talaga muna siya ngayon sa mga susunod na monthsary para mas mahaba yung akin. So, you know, yun yung mga healthy na competitiveness ninyo kasi pagandahan kayo ng sinusulat sa isa't isa eh. Pero merong mga couples na yung pagiging competitive nila, it endangers the Detrimental, oo. relationship na. Kasi, for example, For nakakalala. example, maraming sticker yung sa'yo, pero nanalo ka pa rin. Detrimental yun sa relationship, ah. Hindi ka pa rin nakaka-let go. Oh. Ganun talaga yon. May mga ibang external factors kung bakit you win and he loses. Hindi, I mean, minsan kasi, na-emasculate yung isang lalaki, for example. It's my personal experience na because I'm such an achiever, talagang I'm a very ambitious person. I really want na pag meron akong ginustong bagay, pagtatrabahuhan ko talaga siya. And I know that it's a product of hard work. Pero dahil ang nangyayari sa'yo, mas malaki na yung kinikita mong pera o kaya mas nabibigyan ka ng recognition, imbes na maging happy sa'yo yung asawa mo, ang nangyayari is, nakikita niya yung sarili niya na bakit hindi ko na-achieve yun? O dapat ako gumagawa niya na, dapat mas malaki sweldo ko sa'yo dapat. So, nagiging detrimental yung ganong klaseng feeling dun sa relationship. So, ayun. Siguro para ako takeaway ko dyan, another person's win is not your failure. Kasi 'di ba parang yun nga parang sometimes we fail to see yung perspective na, okay, hindi man ako nanalo sa laban na ito, anong matututunan ko dito? Yeah. Kasi honestly, pag natuto ka doon, mas marami ka pang gain eh. Yeah. 'Di ba? So yun lang, it's about perspective. Totoo. And speaking of friends, na sinasabi rin na rival sila kasi sila yung mga pinakasikat of this generation. Eto na sila. Tonight is extra special kasi makakasama natin ay mga sikat na drag queens in today's generation. Yes, and they are serving my favorite thing, cunt. What? Cunt? Cunt, yes. Oh. Hello. Cunt. Di ba sabi nga ni RuPaul, Ano Tagalog Aris, ng cunt? Pepe.
Sabi ni RuPaul, di ba? As in, charisma, uniqueness, nerve, and talent. Yan ang gusto ko. Di ba? Kapag wala nun, boring ang isang tao. Meron kang kanta. Cunt is life. At hindi lang sila powerhouse, Hindi lang charisma, unique, nerve, nerve, Uniqueness, uniqueness. nerve, And, talent. yes, ano rin sila, powerhouse sila on stage because they're known for their artistry, resilience, and the way they've inspired so many in and out of drag. And of course, we are proud to call them our friends. Ako, medyo proud naman. Sure. Welcome to Talk Sheets with Ice and Liza, Venus Deluxe, and Brigading Ding Ding! Ayan! Pasok, pasok. Oh. Yan. Ka ba natutulog? Yes, pagkagaling sa gimikan, diretso kama. Dito ka. Gusto ko nga mag-brief lang eh. Go, Pwede di ba? ba? Iba, totohanan to kasi. Kayo. Pwede ba mag-brief lang siya? Ha? Sige. Okay na to. okay lang Okay. yan. Okay. So, okay. Ayan. Welcome to Talk Sheets. Ayan. Ano, di ba? Matagal ko na kayong gusto makasama sa kama. Nagkasama na tayo before. Oo, Yeah. tayo ng Diba? horror. Ano, Movie. Nanood kayo ng horror. Kami nanonood ng horror. Siya hindi. At mga panahon na yon, parang bago pa lang din. Parang kakabalik nyo pa lang din sa Lalabas sa lang yung season season 1. 1. Pero ngayon, my God, you guys, what you've achieved. Grabe na. Super proud. Sobrang. Thank you. Oo, dati nandun lang sila sa bahay namin, nanonood-nood lang sila ng mga horror films, nag-hangout lang kami, pero grabe, that was so many years ago. Ano pa, pandemic pa noon? Parang 2000 patapos ng pandemic. After na shoot. Yeah. Yes, Season 1. And right now, my God, they're already Asian, slayers. Slations. Ayun. So, yes, finally, we have our queens under our sheets tonight. So, let's talk about life. Yeah, pero hindi. Pero bago tayo magkamustahan, bago natin pag-usapan ng life and rivalry and everything in between, mag-game muna tayo. So, meron po kaming segment dito na mga walang kwentang games at walang kwentang scoring na tinatawag naming Sheet Happens. Okay. Okay. Ano gagawin? Okay. Ang game natin tonight ay Serve That Face. Oh, share that face. Yung rules ng game na to ay parang charades din, pero instead of action, based on facial expressions lang tayo, pwede magpahula. So, hindi, dapat ito, team na to, tas team kayo. Okay. Kasi, So, Ice and Brigading, Venus and myself. okay. Ayan. So, bubunot tayo ng phrase or word sa bowl na ito at meron lang tayong 30 seconds para mahulaan ng salita. The first to have 3 points wins. Okay, at ang matatalo, may consequence. So, binabalaan ko kayo medyo weird yung scoring system dito. So, ang consequence ninyo, kailangan hipan itong kandila na ito habang may stockings ka sa mukha. Yun. Balata ng fake. Hindi ko pa siya nasusubukan my whole life, so let's see. Ilong na. Okay. Okay, so bato ba topic muna tayo kung sino mo una. To ba topic? To ba topic? Bato ba topic? Di mo una ka. Okay. Ha? Ganun ba yun? Sino Okay. ako una? Ay, So, teka. magpapahula ako kay Venus. Oh, kayong dalawa. Okay. Maghuhulaan kayo dalawa. Dapat sagot niyo. So, wait lang. Ako yung mag-facial expression. Oo. Okay. Pag natalo sila, sino sa kanila yung gagawa ng ano? Pareho Mag-iinit ng sila. kandila. Ito. Iba. Okay. Go! English. 3 words. Yawn. Yawn ka na naman. Second word. Orgasm. Ano yun? Sleepy. Sleepy. Patay tayo dito. Tatawa na to. Third word. Madali ka. Up. Tapos Up. lagi pa siyang nananalo ng Sleepy ganyan. up. Talaga? Yawn. Meron talagang masamang nangyayari dito sa ano. 30 seconds. Oh, anong word? Ano hulaan? Just woke up. Just woke up. Sa Oh. face lang, di ba? Bawal kamay. Oh, Agad, ito agad. Hindi ba? Ganun na Ano agad. pa? Direct. Kailangan Excited si makapuntos Direk muna tayo Magparusa. eh. ganun ba? Ikaw madali eh. Sabi, parusa agad.
Excited ako eh. Okay. Okay, tayong dalawa naman direct. Ikaw magpapahula din. Sige. Tapos ikaw yung next. Okay, yes. Okay. Again. Ready? Set, go. One word. English. Saliva. Drooling. Drooling. Yes! Drooling, naglalaway. So, ikaw na. Naglalawa. Okay. Excuse me, Okay, naka 1 okay. point kami ah. Che, Ganon, ganap na ganap. Doms, 1 point yan ah. Stretch ko na to. Inang competitive. Ang hirap naman. Kaya mo yan. Ready? Sabi mo pag-go ah. 4 words, English. hmm, Yung 4th word. Beautiful eyes. Charming. 4th word. Charm. Surprise. Hirap naman. Open your eyes. Ay, ano ba Ano? naman tong Sandali. Love at first okay. sight. Ano yun? Yun. Okay. Bakit sa amin puro words, sa kanila isa lang? Sige. Okay, ako naman. Direct. Okay, next. Ay, ba't ako nagtatagal na salamin? Ay. Ano to eh? May or. So, either or. Okay. Pwede ba or na lang hula ako? Or. Hmm. Ano tayo ako? Okay, game. Okay, 2 words. English. First word. Me. Mukha lang. Ay. Mukha lang. Me. Me. Okay, Second word. Mukha lang, sis. Mukha lang. Me sarap. Ice cream. Pasok! Eh, 2 point kami! Gusto niyo ba tapusin na natin? Pero hindi, ginawa niya na may ganun eh. Oo. Oo, kami talaga, following Oh, last instructions round, kami last round. ha. Pero ano pa rin kami, puntos pa rin kami. Half point na lang. Point Babalik ako 5. to sa first episode natin na game ha. Madaya Kami kayo. Warning po. Kami, following instruction kami. May ganun-ganun nga kayo. Tigilan mo nga ako. Okay, sige. Ang hirap nga ng face lang pala. No? Okay. Oo, magpakita. One word. English. Happy. Dreaming. Dreaming. Dream. Sleep. Sleep. Wandering. 10, 9. Char. Wala pa pala. Dream. Dreaming. Daydreaming. Ang galing naman ng sige na nga, daydreaming. may isa na sila. Okay, game. Pero ganun din siya ha. Daydreaming. Wow. Okay. Ready? Game. 2 words. English. First word. Shoulder. Blow. Back. Back. Second word. Back massage. Ano yun? Back massage. Paano yun? Bakit facial expression? May tinuturo ka na. Siyempre. Oh, ba't face pa rin ang ginamit ko? Oo, face pa din. Ayun ang kandila mo. Oh my God! Ano to? O, ilagay mo sa mukha mo. Ayan, covering the face. Ay, ang cute! Carry siya. Ay, lakas mo nga kauldaper. Yung pilik mata po. Okay. Okay, para. Okay. Madali lang yan. Kailangan malakas yung ihip niya. Bakit naman naisip to at anong hirap? Ready?
Tanginang consequence, ang pangit. So now, na natapos na tayo sa utang na loob na game na yan, pag-usapan na natin ang mga dapat nating pag-usapan. Okay? Itong next part na to, ito yung favorite nating lahat. Ang tinatawag nating foreplay. Foreplay. Yes, foreplay. Kasi this is where we get real, di ba? Yeah. Oo. And yun nga, magkakamustahan tayo because it's been a while since we last saw each other. Pero ako, I just wanna say, Venus, no? Thank you so much for representing us, yung mga nuno. Sobrang maraming salamat. I feel so seen. No? You feel represented. Pero, I mean, ito na pag-usapan naman natin na before. But of course, para sa sake ng mga kasama natin na nanonood ngayon, paano nyo ba, ikaw, sa'yo muna, Briggs, paano ba nasimulan yung drag, di ba? Nabuo yung, syempre, I'm sure yung persona mo to get to brigading now, ibang klaseng journey din yun, di ba? Ako, feeling ko, until now, binubuo ko pa rin siya eh. Diba? Parang, andun pa rin ako sa timeline ng becoming. Yes! Oo, di ba? Ano talaga siya, journey siya eh. When I started 12 years ago, hindi ko rin naman ina-expect na aabot ako sa 2 competitions. Or even on Drag Race Season 1, hindi ko ina-expect na aabot ako doon. So, nung nagsisimula ako talagang, I would just like to perform and enjoy, uminom, mag-party after. Pero ngayon, may ibang sense of purpose na. Kasi may influence na tayo, ang daming nang nakatingin sa'yo, ang daming nai-inspire, nag-idolize. So, yung ginagawa natin ngayon, mas may purpose and mas may direction na. Mas may intention. And I think with drag then, you can't really stop rediscovering things, eh, no? Because that parang kapag naging complacent ka sa ito yung drag ko at ito lang, ang May daming iwan ka. bago, ang daming, di ba? Pwedeng umusbong na bago na pwede ka maiwan. How about you? Ano yan? Yung journey mo? Paano mo nabuo si Venus, si Mrs.? Ano ba? Parang hindi ko alam kung ano lang yung nararamdaman ko at the moment. So parang looking back, nakikita ko na, akala ko ito na si Venus. Ang dami ko pa palang gustong i-explore. So, lagi lang akong nagtatry ng something new. Like last week, first time ko mag-sexy dance as Venus Deluxe. And natuwa yung mga audience. So parang every time, parang gusto ko lang ding challenge yung sarili ko para ma-achieve yung full potential ng kung ano man yung kayang gawin ni Venus. For those na hindi talaga nila naiintindihan yung what is drag, as an art form, as an extension of yourself, as who you are, can you share with us, like, sa'yo, ano yung drag? And paano mo nakikita yung sarili mo when you are doing your drag? Drag for me is art siya and expression talaga. Like kung ano yung gusto kong gawin na hindi pwedeng gawin in certain places, nagagawa ko siya kapag naka-drag ako ng walang judgment, ng celebrated ako, and parang it's an escape din, di ba, kahit pa paano. And it's a fantasy na yun yung parang binubuo ko. So parang para lang to have a comparison, like si Ice, sabi niya sa akin, pag kumakanta siya, kasi si Ice very introvert, sometimes he doesn't show his feelings, hindi niya talaga, parang hindi alam ng tao kung anong nararamdaman niya kasi he has a hard time, like, expressing himself in real life. Pero pag kumakanta siya, kaya lagi siya nakapikit. Tapos, di ba, pag kumakanta siya, laging nararamdaman natin yung sakit, parang umiiyak siya habang kumakanta. Kasi doon niya na ilalagay yung kanyang emotion. So, is it also the same for drag? Parang ganun din Kaya siya? nga parang, di ba sinasabi ni RuPaul na we're all born naked and the rest is drag. Yeah. So parang yung ginagawa ni Direk Ice is a form of drag as well. Kasi he's performing, he's becoming his better version when he's doing what he's doing while on stage. So parang meron kang natatap na different version mo, your most authentic self when you're in drag or when you're on your highest level. So yung finorm nyo na drag personas ninyo, like for example, you, this theatrical cabaret showgirl persona, is that your is it safe to say that that's your fantasy and that's your Siguro when it started,
that was my fantasy. Kasi yun yung mga hilig kong panoorin na parang gusto kong maging katulad nila, gusto ko siyang gayahin. So yun yung ginagawa ko. Hanggang sa nagbe-blend na yung out of drag persona ko to my in drag persona. Mas nagiging isa na lang sila. Parang mas Is nagko-combine that na when lang that sila. happens? Parang siyang realization eh. The longer na ginagawa mo yung art form, mas nagiging one and the same yung persona. I think yun din yung naging reason kung ba't ako nagpalit to brigading. Yeah. Para mas maging connected ako dun sa art form. Ano Kasi before? Gigi. When I started, Gigi yung pangalan ko. Kaya iba tawag sa'yo, Gigi. Yung iba, yung mga naunang nakakilala sa akin. Gigi yung tawag sa akin. But nung pandemic, I realized na parang gusto kong hanapin yung art form, pangalanan yung art form ko na connected pa rin sa akin, which is brigading. Yes, yes. Para at least, in a way, magko-connect sila na hindi ko kailangan mag-escape, hindi ko kailangan ng alter ego kasi they're one and the same. Yes. Nagbibihis lang. Yes, yes. Parang ganun. Hubad ka ba talaga minsan? Hindi naman. Si Venus, is it the same journey or totally different yun sa'yo? Kasi ikaw parang bigla kang naging santa ng mga misis. Yes. Tapos yung it's so fun and it feels more like more than the showgirl personality. It's more like the reckless, just out there na Oo. persona. Siguro for me, mas mahiyain ako kapag out of drag. So, kahit sa school dati, ganyan, hindi ako yung nag-iingay sa classroom, hindi ako nakikipag-usap sa mga kaklase ko. Pero when I'm in drag, parang mas meron akong courage, mas meron akong confidence. And yung journey na parang nagiging isa na din siya ngayon, na parang lahat pala ng mga energy and courage na meron ako sa kapag naka-drag ako ay available din pag out of drag. So parang ngayon unti-unti ko na-realize na okay, pwede din palang maging malakas loob ko out of drag. So parang yun yung naging tool. Yung drag yung naging tool To for be me more To give you confident. more confidence. Mhm. And then you sing, 'di ba? Ay, Ikaw oo. yung mga very few drag queens na talagang you don't need to lip sync because you can really sing. So is it also brought yung courage mo to do that brought about by your being drag? Kasi kumakanta ka ba outside of drag? Mas kumakanta ako before ako naging drag queen. So sa theater namin. Kaso parang nagkaroon ng time na nawawala yung boses ko. Tapos parang naging available yung drag. Nakakapag-lip sync ako. So parang sabi, hindi ko na na-focusan yung singing back then. Parang hindi na ako nakapag-practice kasi pwede naman mag-lip sync anytime. So ngayon, I'm trying to regain that voice once again. And happy naman ako na napag-merge ko na yung dalawang art form na love ko. Yeah. Which is drag and singing. Diba? Kasi lahat ng singles mo ngayon na lumalabas talagang it's you and your drag, diba? Yes. Ikaw rin nagsusulat? Yung iba pa. So how does it feel to have that kind of parang positioning na yun very unique about you yun na talagang kumakanta ka. Feeling honored and lucky kasi super dami ng mas magagaling na singers sa Pilipinas and parang super sinuwerte lang ako dahil nagkaroon ako ng mga gates na nag-open for me Yeah. because of Drag Race, because of drag, and happy ako na may mga nag-e-enjoy pala na marinig ako. Yeah, you have a very beautiful voice. So, happy ako na, alam mo yun, talagang ginagamit mo siya. Diba? Gusto ko malaman. So, take us back to the first time you met each other. Okay. Anong impression mo sa kanya at anong impression mo sa kanya? Wow. Tama ba? Sa Obar yun, Sa you know. Obar. First time kami nag-meet. Kasi bata pa. 18 ka naman na nun, di ba? Sana. Ay! So below 18 pa siya nun. So hindi pa siya talaga pwede pumasok ng bar. Okay. And nung time na yun, wala pang budget kasi estudyante pa lang siya. Nagsisimula pa lang din ako sa O-Bar nun. Kakalipat ko lang. So sabi ko, para makapasok siya sa O-Bar, idadaan ko siya backstage, pero magpapanggap kaming manliligaw ko siya. Para i-acknowledge siya ng mga bakla na, sige, papasukin mo, maliligaw mo naman pala di ba? Doon ko siya idadaan. Tapos pagpasok namin ng backstage, yung manliligaw ko nandito, papapasukin ko ha. Tapos sige nga, ako maliligaw mo yan, mag-kiss nga kayo. Agad, first time na namin nag-meet, pinag-kiss kami. So nag-smack kami ng time na yun, para makapasok siya. Oh, wow. Grabe yung fairness, sacrifice mo. Diba? Sacrifice ko talaga. Tapos tinanong nila kagad ako kung anong gusto ko. Sabi ko, gusto ko maging drag queen din. Tapos parang nagtawanan sila Precious noon. Kasi Oo. parang
mukha lang akong totoy no'n. Tapos gusto ko pa maging Gusto ko drag queen. Oo, kamukha mo picture si mo John ng mga Lloyd. time na yun. Tukling, batang tukling pa May yata. picture kami ano. no, naka-stripes ka, di ba? Tapos naka-violet ako. Meron kami hahanapin namin para Oh masingit my namin. Gusto ko lang makita yun yung time na yun para as in may visuals ako nung first kiss ni Briggs tsaka ni Venus. Ikaw naman, ano first impression mo kay Briggs? Madumi pala siya. Charing lang. Ano nga ba? Ano nga ang first impression? Magaling na drag queen. And siya ang first drag queen ko na na-meet din. Parang sa internet lang ako nakakita ng drag queen. Tapos minessage ko siya na sabi niya, para makakita ka na ng drag queen sa personal, pumunta ka sa O-Bar. So from Bulacan, pumunta ako sa Ortigas. Tapos pinasok niya ako sa O-Bar. And yun yung parang isa sa pinaka-amazing na time sa akin kasi nakakita ko ng mga lalaking may abs. First time Mga ko. go-go boy. Oh my God, ito ba? First Ito week- ka nito? Yan, wala pa nga yun. Pa-18 na, Oh, 17, ganyan. Do you see yourselves as rivals? Hindi naman. Hindi, siguro dahil sa competition. Pero Oo. hindi naman like, ever since tagal na namin magkaibigan, hindi naman walang competition. Kasi magkaiba rin kami nung binibigay eh. Oo, Ang sinaserve. oo, So, oo. From there, tanggap namin na iba yung assets namin, yung performance levels namin, iba rin. Iba rin kami ng kinikater na fans. So, yun. Wala namang naging rival sa amin. Gusto ko malaman, like, you've been there nung mga simula niyo pa lang, di ba? And you've seen yung drag ni Venus when nagsisimula pa lang si Venus and vice versa. And kung sino na si Venus ngayon and kung sino na si Brigading din ngayon. Ano yung masasabi mong pinaka-growth ni Briggs? And same question for Venus. Mula nung noong nakita mo siya hanggang sa ngayon. Ano ba? Ang sweet naman ito. Ang cute naman itong na to, talks na to. Cute. Siguro yung maturity kay Brigading, yung pinaka-growth niya talaga. Ano yun? Yung drag kasi hindi masyado. Kasi kung makita niyo yung makeup ni Brigading mula noon hanggang ngayon, talagang stamped siya na may mga konting nagbago pero like kung ano siya noon at ngayon, parang it's the same Brigading na may shine at may star quality. But yung maturity level niya noon So, mas personal level. Oo, dati parang sobrang happy-go-lucky lang siya. Wala siyang pake sa mga nasa paligid. Basta, kuwari, for example, gusto niya magpa-late sa O-Bar dati. Wala siyang pakialam. Kahit 4 hours late na siya, ganyan. Pero ngayon parang mas nagiging aware na siya and sensitive sa mga nakaka-work niya. And I'm happy to see that. Lalo ngayon may jowa din siya and parang, ayun, parang, ay, tao ka pala sis. Ayan. In terms of like how... Teka, siya pa. Sige, okay. Ikaw naman. Ako naman, growth ni Vinyas, malaki din. Kasi dati, medyo kailangan pang pinupush yan eh. Medyo duwag din yan talaga dati. Kasi nga mababa yung confidence level niya, lalo sa skill set niya. So parang kailangan laging pinupush or kailangan explore mo to, lagi siya nanghihingi ng validation or nagtatanong siya sa amin ni Fresh. Pero ngayon talagang siya yung nag-kickstart ng mga gusto niyang gawin, sinisimulan niya on her own. So parang may sense of ano na rin siya, I have to do it my way. And syempre, parang dumating na rin yung time na we have to focus on our own careers and lives. Syempre after Drag Race, di ba, ang dami mo kailangang intindihin. Mas naging serious yung craft, kaya mas nag-focus kami sa mga kanya-kanya naming drag. So parang seeing her have her own business, kumakanta siya, and focusing on her career, very, malaking jump yun from who she was before. So you're one of the very few drag queens na talagang nakapag-establish din as a group. So the Divine Divas, di ba? Yes. We're very fortunate to support and manage. Yes. So, I mean, yun nga, kanina meron kaming he said, she said, pinag-uusapan niyo parang, can friends also be rivals? Or pwede ba si na friends. nagiging detrimental yung pagiging magkaibigan niyo kasi may competition? So, kayo ba, did you ever feel na parang there's this competition even if you're friends and as a group? For me, mas inspiration more than competition. Parang kapag nakita ko nag-grow siya, parang dapat mag-grow din ako. Parang mas ganun siya. Hindi Mas pwede- motivation siya. Motivation siya, oo. Hindi siya yung parang nag-grow siya, kailangan ko siyang pigilan mag-grow. Hindi ganun eh. Mas parang kailangan kong sumabay. And mas ganun siya. You? Ganun din. Like, kahit nung Drag Race
hindi, siguro dahil sa Drag Race, parang mas nakikita na may competition kami. Pero backstage, talagang kami rin yung nagtutulungan na hindi na namin kailangan mag-usap pero we know by our hearts na magkakampi kami, magkatulong kami na magsusurvive dapat kaming dalawa sa isa't isa pagtutulungan namin na makatagal kami. Parang ganun. Anong kaibahan nito? I just wanna ask. Siyempre, I was there nung journey nyo ng season 1, di ba? Mhm. Anong kaibahan ng journey nyo noong season 1 and now that you're here sa Station? As sisters, Yeah. As sisters and as competitors. Ewan ko, feeling ko nung season 1, mas gusto namin na mas nag-compete kami to win talaga kasi hindi namin alam kung magbabago din ba ang lives namin kahit hindi kami manalo. So parang kailangan lang talaga namin manalo. Eh ngayon parang mas chill na kasi parang kahit ano mangyari naman, we know na madadagdagan yung career namin whatsoever. So parang mas nagtutulungan kami this time. And ano yung difference nun? Yung ganong feeling since nagawa nyo yung una, compete to win, now it's like just friendly competition na despite we're competing, we're helping each other out. Anong kaibahan nun sa pakiramdam? Parang nung una kasi, wala kaming sense of may alam naming friends kami pero wala kaming sense na magtutulungan ba tayo. Parang lahat kami wants to win. Ngayon, parang whoever wins, we both win. Kasi nga na-experience namin nung Divine Divas after season, nanalo si Precious, pero parang nanalo na rin kami kasi natulungan namin yung isa't isa to pull each other up. So parang kahit anong mangyari dito, whoever wins is a winner. Grabe naman yung gawin mo. Nakakatuwa naman kayo. Oo, ganun na siya. Kanina na pag-usapan, you're in a relationship right now. Ikaw, finally ba? Meron na? Or wala pa rin? May dinedate ako ngayon. So how's that like? Does it help your careers? Or inspiration ba siya? Or tingin nyo minsan nagiging distraction sila? Hindi ko alam. Ako pa siguro, sa akin talaga naging inspiration. Kasi parang nung time ng after season 1, I really needed someone to share the experience with. Kasi feeling ko parang sobrang importante nito na parang I need someone to witness what's happening in my life. Yes, yun eh. Diba? And Yun ground yung you. and ground me and hold my hands. Kasi hindi mo alam kung magugustuhan ba ng mga tao, ma-judge ka ba, ikaw na nga, ginajudge mo na yung sarili mo, kailangan mo ng sasandalan na magtatanggal ng mga ganong pagtingin mo sa sarili mo, yung mga self-destruction na ginagawa mo. So, And sobrang he's also super creative. super creative. So, yung mga bagay na hindi ko na nakikita because of what happened, siya yung nagpapakita sa akin. So, kailangan ko lang siyang pagkatiwalaan, mahalin, pabalik, kasi yun yung language niya to show me what I don't see. Yeah. Ay, mahirap siya kasi naging struggle ko rin yun, lalo pag drag queen ka, di ba? Full of yourself ka eh. Sanay ka na ikaw gumagawa ng lahat. I know what I'm doing because this is what I've been doing for the rest of my life. Yes. So, nung may taong dumating, hindi mo agad bibigay yung tiwala mo sa kanya. Kasi Control. syempre, sino ka ba? Di ba? Parang bakit mas alam mo sa akin? Pero, yun din siguro yung part ng relationship na natutunan ko rin through him to trust and allow someone to be there for you. And you? Ako wala pa eh, nagde-date pa lang kami. So parang ngayon, I'm trying to open my heart naman for the first time. Charing. And sabi ko, sige na nga, feeling ko naman na-achieve ko yung, madami na ako na-achieve in my career. So, bakit hindi ko naman i-try ang Deserve mo love naman life? ang Yes. love. So, and very, naman siya, supportive naman siya. At mukhang happy naman siya. At mabait naman siya. Kasi 'di ba ang dami niyong fans mga babae, 'di ba? Oo. Talagang yung mga outside of drag ninyo din, talagang they go crazy. So, it's good na they're also supportive na kahit na may mga relationships kayo. Kasi ito, lalo na tong mga Ngayon ko pa lang yata sinabi yun. So, normally, meron bang represent na very unique challenges? Like, siguro with you na parang if you're dating someone who's doing drag, meron bang ganun? Oo, mahirap. Kasi nahirapan din siya eh, na parang, syempre, ang dami kong mga bagay na akala ko yun na yung definition ng love or ng relationship. Sexually, physically, emotionally. Meron akong mga bagay na tinanggap na, ito yung love for me for a long time. And then, iba yung ino-offer niya, iba yung binibigay niyang
definition of love and pinapakita niya sa akin. So parang kinailangan ko ring aralin yun. So tapos, parang dalawa yung karelasyon niya, isang out of drag, isang in drag. So, imbis na isa lang yung iniintindi niyang pagkatao, dalawa, may fans pa. Tapos parang there was a time na sinasabi niya sa akin, paano niya pa ipapakita yung appreciation niya sa akin when I'm fed with so much appreciation in life, with fans, with Yeah. friends, with support, na parang paano niya pa ipaparamdam sa akin na mahal niya ako kung puno-puno naman ako ng pagmamahal from other people. So may mga ganong struggles din sila. Siya. Aww. Ako naman ako question. May time ba na kunyari, someone was into you pero hindi nila kayang i-handle yung drag side na yun? Yun, the in and out of Na-experience ka bang drag. ganun? Like, doon dinedate mo ngayon. Like, talagang in-embrace. Alam niyang Venus Deluxe ka. Yes, pero Also- ang struggle naman daw niya is ayaw naman daw niyang ipa-feel sa akin na nandito lang siya because I'm Venus- you're Venus Venus Deluxe. Deluxe, So parang oo. sabi ko, mas okay na ngang maramdaman kita na Venus Deluxe ako kasi hindi kita maramdaman at all. Hindi. Ito yan. Di ba? Oh my God. Ano naman? Sabi naman niya. Oh, kaya pala. Kaya ko nga ginagalingan eh. Kaya ko nga ginagalingan para ma-attract ka. Totoo naman, di ba? Totoo naman. Hindi natutuwa kasi ako for Yeah, him. oo. Kasi 'di ba, tagal na din natin magkakilala. And for the longest time, ikaw yung laging may mga nagkarelasyon na si Precious, nagkarelasyon na siya. Yeah. Ikaw, hindi ka pa nagkaka-relationship. So, Mm. just to, parang ito yung life update na sobrang happy ako. May question ako. Kasi, I mean, Kanina ako may question. syempre, ano ako aspiring drag queen ako eh. Yeah. Sa mundo ba na to, sa mundo ng drag, not necessarily between sa inyo, no? But at least sa mundo ng drag, sobra bang fierce ang competition? Oo. Dumadami na eh, di ba? Sobrang Lalo fierce. ngayon, di ba last Drag in the South, parang lahat production number, hindi lang sa amin yung competition, pati sa mga supporters, meron sila mga light stick, meron ng mga, as in, matindi na siya. Full on K-pop, ano na. Yes. Oh May my K-pop God. levels na. Fandom na. Medyo nakaka-pressure yung mga fans, yung expectations nila talaga sobrang taas sa aming mga drag And how was queens it to for you guys serve and na serve and serve mag- all the time. Syempre, like, of course, we all have our off days as performers, di ba? And how was it for you? Like, I mean, I know the pressure, yung ganong klaseng pressure na kapag yung fans mo, ganito yung expectations sa'yo, but alam mo ikaw mismo parang, shit, medyo ano yata. Like, how do you handle that? Mas nagfo-focus ako sa sarili ko muna kung ano yung gusto kong gawin. Pero kung kaya ko namang gawin yung mga ina-expect nila, minsan may mga request pa rin eh, ganyan. So, sige nga, explore. Parang nitong last Hindi, nga. I mean, just humor me. Ano yung mga request nila? Ano yung... Mga favorite songs nila. Favorite mga ganyan. songs. Or fantasy nila na makita mo i-perform. Like yung sexy Oo, performance ko last time na kasi share lagi kang dance. pa-wholesome. So parang na-fulfill naman yung fantasy nila. Na-enjoy ko din naman. So parang ang sarap din sa feeling na parang na-challenge ka. Mm-mm. Pero minsan parang nakaka-pressure na, shit, ano ba, dati gigising lang ako, play ko lang si Beyonce, okay na. Ngayon parang kailangan mo na mag-prepare. Level up na mag-level Kailangan may up. backup dancers na kailangan pinag-isipan na yung mga songs. Kasi pag hindi, madaming mas kayang gumawa ng mga better numbers. Oo, oo. Oh my God, ang hirap din. Kasi, Parang, di ba like, I don't know kung katulad ba to sa'yo direct. Kasi kami parang we're only good as our last performance. Di ba? Parang yun yung next mong booking eh. So for you to make sure na meron kang next booking or meron kang next gig, you have to really do well on that last number na gagawin mo. but what is staying true? Kasi di ba, for example, si Ice, alam niyang yung brand niya. Hindi siya yung ganon. Hindi niya kailangan kumuha ng mga backup dancers, ganon. Kumbaga, it's a choice. Kung gagawin niya yan sa concert niya, it's because he wants to humor himself and he wants to try new things. Pero hindi Sinabihan ako ni dahil... Lisa na lang, sumayaw ka dito. Oo, ayun, di ba? May ganong pressure galing sa producer. Pero, ngayon kasi, may ang laki ng fan factor na it's also, not naman dictating, but it's also expecting you to makisabay sa ibang queens when you can... So, what is now authenticity? What is now being yourself na parang dapat matanggap ng fans about you na hindi dictated ng anong Parang expect feeling ko ano din yan eh. Parang inner saboteur lang din yung mga ganyang expectations eh. Masasabi natin siya expectations, totoo namang nag-exist siya. Pero if you allow it,
doon na siya nagkakaroon ng problem. Kasi ako na-struggle ko yun minsan eh. Anong pyesa ko tonight? Gagawa ba ako ng bago na hindi ko praktisado? Or gagawa ko ng kabisado Na ko, on point sure ka. hit to. Oo, Pero oo. kasi bago lahat ng kasama ko, lahat ng gagawin na Oo. bago. So parang nakaka-pressure magbabago ba ako? Ganun. Oo. So you always go back to your core, who you are. Hindi, kahit anong gawin ko dito, they will eat it because ako dapat ang masusunod, hindi sila. Okay. Ikaw din? Ganun Well, din. sa akin naman, parang kahit ano namang gawin ko, kapag ako na yung gumawa nun, si Venus na yun. Yes. So parang Yes. kung magpaka-sexy ako kunwari, meron pa rin siyang campy na Oo. atake. Very on brand pa rin. Or, so parang yun yung nag-stay na pag Venus, merong fun pa rin kahit papaano in every performance. How often do you have to have new number? Like, eto, di ba? We just released a new album. Tapos ito, kailangan namin gumawa ng mga bagong kanta. Kayo, anong meron ba kayong gano'n na kailangan every month meron akong Bagong material. bagong material? Ganun ba siya? Every show na halos. Oh my God! Ganun na siya. Pero ang sarap din ng challenge na yun. Ang sarap din ng challenge na yun. And then you're channeling different personas, di ba? Yes. Hindi na lang Beyonce. I'm Hindi sure you're na. doing, Super iba-iba na and nag-explore na talaga sa ibang kind ng arts, writing, yung mga nagre-lyrics ako minsan ng mga songs na ginagawang campy. Pero Or- ginagawa mo na yun before ba, di ba? Yes, so parang hindi na lang siya sa lip sync na aspect ng drag or minsan explores into ibang klase ng performances, may mga iyak-iyakan, LED, or basta may something different every single time. Multi-sensory na siya ngayon. Oo. Next time, may sense of taste na rin. Yes. Hindi, oo. Malalasahan mo na yung drag. Yeah, di ba? Ano yung mga before na never nyo naisip na kaya nyo gawin but now you're doing it? Like, nag-acting, ano ka rin ba? Kasi ako, kaya ako sobrang fan ni Felicia eh. Mm-mm. Kasi parang, grabe yung, I see, as an actress, at kung ako yung magdadrag, Mm. like, ganun yung gagawin ko. May Hindi yung acting, talagang Ay, kakanta dapat lang. makita natin Oo yan. nga, tama. Kailan Iba Parang naman puro- kasi Alam magdadrag. Alam mo naman, puro salita lang, pero dapat may mga ano. Nag-create siya ng eksena, di ba? And then that's like, mixture siya ng kanta and the lines. Hindi ako and all that naniniwala stuff. hanggat di ko nakikita. Ah. Aray. At yun, I resonate so much with that na parang if I'm going to channel like my inner drag, yun eh. So, meron ka bang mga ganon din? Na, May mga ganun naman. Like, for example, dito sa mga Slation season, yung mga numbers ko, I make sure that it's related or connected to what happened on the episode or where I am in life right now or on this week. Ganon. So question, I mean, normally ba pag ganyan, like what you said now, na parang dapat connected dun sa episode, yung performance mo, how long do you guys have to prepare? Kasi syempre, di ba, nalalaman lang nyo lang naman yung challenge pag nandun na kayo. So, paano yung preparation nyo sa mga bawat challenges? Wala, talagang on the spot On the talaga siya. Like, Ganun siya talaga. I mean, may mga challenge kami na alam naming mangyayari. For example, yung Snatch Game, alam namin yun. So, piniprayer namin before coming in. Pero yung mga biglaang challenge lang na gawa ng ganito, gawa ng ganyan, babalikan mo lang yung core mo, yung experiences mo in life. Nagawa ko na to before. So, yun yung isa-channel mo, di ba? Hukayin mo yung experiences mo. na-insecure ka pa rin ba with other contestants? Oo Ganun. naman. Oo naman. And hindi naman insecure. Parang mas nata-challenge. Parang gano'n. And pinanghahawakan ko lang na, okay, I'm Vinyas and what would Vinyas do? Yes, So, yes. kung si Vinyas ay, ano yun? Ang galing kasi kilala mo na talaga yung sarili mo eh. Di ba? Alam mo yung parang yun din talaga eh. More Oo. than, yung kahit pa nung first pa lang na season, if there's one thing talaga na ano mo, na establish mo about yourself, yun, yung campy self, na hindi ka lumayo sa personality mo. Kaya talagang sobrang, hanggang ngayon, yun pa rin talaga na may hinahanap nila. But what is the thing naman na misunderstood nila about you guys? About you as drag queens? Ano yung mga... Ako, most common, yung pag nakasalubong ako sa labas, kunwari, parang tatanong, bakit hindi ka maingay? Kailangan, hello! Kailangan ako sa kalsada. So, mga business oo, hindi naman, ay, may mga tahimik moments din. Ako, syempre, pag nagko-conserve ng energy for the shows, preparations, talagang nakaupo lang, nag-iisip ng mga pyesa. Hindi naman ako nag-iisip ng pyesa na, ano ang magandang pyesa today? Parang
So, feeling ko yun yung misconception lagi na parang, ay, si Venus pala hindi pala siya maingay sa personal, mas kalmado. Oo, oo. Pero pag nag-roll na kunwari yung camera or pag kailangan na maglabas na ng energy, kaya naman. Yeah. Yes, totoo naman. Ikaw. Din, like parang laging ang well, siguro mga misconceptions is kung anong napanood nila sa TV or dun sa drag show, sa Drag Race, ina-expect nila na gano'n na kami outside or yun talaga yung kabuuan namin na parang hindi marunong magpatawa for example or mabagal sa ganito or playing safe, ganyan. Eh, yun lang kasi yung napanood nila eh. Ganun lang din sila na-edit yung show. So parang ina-expect nila na yun na yung totality ng excellence mo or ng kaya mong gawin. Do you feel offended when people say na mas gusto nila nakikita kayo on drag kaysa out of drag? I mean, parang, do you have that feeling? Or parang, okay lang sa inyo? Parang ka man alam kung may nagsabi ng gano'n. Actually, kate-text lang sa akin. Hindi, joke lang. Wala naman naman. So, ganun. expected nila, basta pag outside, talagang Out of your drag, performer, hindi, pag outside, out of drag talaga. Alam, ang weird naman, naglalakad sila, bibili ng suka in drag. Minsan, okay, magre-request sa amin na mag-guest kayo. Minsan kasi, parang sinasabi ko sa kanila na parang pwede bang mag-guest kayo na hindi nyo kailangang mag-drag kasi it takes so long for you guys to... Pero lagi yung sasabi, hindi, mas okay sila pag mas okay Oo, lang mas gusto pag nila. May ganun talaga. Pero, Game depende. sa inyo. Depende naman siya. Maraming Eh, ngayon, mas gusto kong nakikita ng out of drag naman para at least may balance na nakikilala din si Brigading out of drag. Oo. Saka sa Drag Race naman, di din naman kami naka-drag the whole Yeah, time. throughout, May sa confessionals lang naka-out of drag kami. And, Yes, so parang yes. kilala din naman kami ng mga tao in and out of drag. But I just wanna say, kasi nga, di ba, nung birthday ni Liza, I did that. My gosh, I mean, hindi ko alam kung paano siya ginagawa gabi-gabi. Grabe. As in, Pero sinabi mo sa akin that it gave you that yeah. parang inner oomph. Kasi nagulat ako na, akala ko talaga, yung surprise drag na yun ni Ice, tatayo lang talaga siya tapos kakanta siya. Kasi, di ba, that I would expect from him. Pero hindi, talagang may Nagsayaw, dance may number. flooring. Oo, May di ba? lifting. Lahat, the whole 9 yards. So, Nagpakuko pa ako pero noon. sinabi mo na, Ang hirap mag-text. Ang hirap magbukas ng pinto. Kasi sabi ko, pucha, kaya pala gawa ganun-ganun kayo. Kasi talaga Ganun lang. dumidikit yung mga kuko nyo. Yeah. Kasi ang dami ko understanding. Sabi ko, kaya pala sila ganun ng ganun. Kasi love, promise kapag ganyan kahaba yung kuko mo, talagang putang ina, wala ka Limited na na lang yung pwede magawa mong eh. gawin. So, di syempre, nagka-phone ako kasi nga, ganyan ako mag-text. Tapos, nahulog. Ay, puta ina, nahulog. Hindi ko alam paano ko kukunin. Ang masarap lang siya, pangulangot. Kasi talagang medyo, hanggang na may kilite. Pero, tapos ang hirap maglakad. Hindi talaga ako sanay hello, putot na nga yung takong na hiniram ko nung kay si Giffy. Ninja. Si Ninja yata yung pahiram sa akin sapatos. Putot na yun kasi, I mean, compared sa mga sinusuot nyo. Talaga hirap na hirap ako maglakad. Sobra. Tapos hirap gumalaw. So, yun yung last performance ko na napanood ng mama ko. Hindi ko alam kung dahilan ba yun, kung ba't siya pumanaw ng maaga. Pero, masaya naman siya nung gabing yun. sobrang saya niya. Masaya niya nun. Pero yun nga, parang, what was that? Gusto ko lang ma-concretize mo yung, sabi mo, nung mini-makeup, nung pa lang, nung tinuturo sa yung dance number na wala ka pa sa drag, parang hindi mo siya ma-imagine kung paano ipe-perform. Pero nung naka-drag na daw siya, tapos mini-makeupan na siya, bigla siyang Lumabas na. alam ko na how I'm gonna do this. Kasi it's a mask. Ako for me, that's what I felt. I felt like I was wearing a mask and I can just freely move my body without, kasi diba kapag nakamaskara ka, feeling mo covered yung totoo mong persona. Hindi ka mahihiyang gumawa ng kalokohan or hindi ka mahihiyang gumawa ng dance moves that typically, hindi mo naman gagawin kapag wala ka ng maskara na yun. And that's what I felt. Na parang, kaya sobrang intindihan ko yung sinasabi nyo nun na parang it's very empowering. And it's true, it is very empowering. It was empowering for me na parang, I mean, hindi ko alam kung ulitin ko ulit yun, no? Pero, I mean, it was a nice experience for me. Wow. You should try it as well. Oo curious. nga, masaya siya. Huwag na yung Everybody tipong pagising ko, should nakadrag try ka na, it. baka magulat ako. Ayun nga. So, speaking of everybody should try it,
what can you share sa mga talk sheeters natin na nag-iisip at curious about drag? Like, what would encourage them to like try it and just, imagine Ano themselves ba? doing it? Kung gusto niyo mahirapan, try niyo na. Pero masaya siya kasi nakaka-fulfill nga siya ng fantasy and dahil character siya, kung ano yung gusto mong maging character and fantasy mo na gusto mong matry. Kaya madami nagda-drag kapag Halloween eh. Kasi ito yung parang time Best nila to time. explore Oo. and parang no judgment, di ba? Yeah, Kaya, yeah. ayun. O, yung mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin because you don't normally do it, magagawa mo in drag. Totoo, malandi pala ako. O, di ba? Oo, grabe. May kung mga ano- nare-reveal talaga from the Yes, inside. yes, yes. Which is, sinasabi nga nila na nare-reveal yung most authentic self mo pa nga eh. Kasi Mhm. parang namamask siya ng reality dahil yun yung ine-expect ng mga tao sa'yo, yung mga sineset na limitations. Dapat pagbading ka, ganyan ka lang. Kalmado ka lang. Dapat mahinhin ka, hindi ka masyadong loud. Where in fact, it's okay to be loud, to be free. Yes, Diba? yes. So, dun siya lumalabas kapag naka-drag ka. Kaya, you should try it para ma-discover mo ano ba yung inner power mo. Hindi kasi 'di ba, parang ang sarap nung it's so freeing siguro. Kasi ako, marami akong insecurities. It just looks like I'm confident. Pero siguro kaya ako kabaliktad kami ni Ice. Si Ice talaga biglang lagay mo lang siya dyan sa stage, biglang siyang nagta-transform na siya. Ako, I need to work 10 times harder. So, parang I want to understand kung paano kapag nakadrag. Is it gonna be freeing for me? Or iisipin ko yung, shit, ano kayang sabihin nila? Ano kayang itsura ko ngayon? Ano kaya, yun. So, parang kailan, dun kailan, ako- Ko kailan naman set yun. niya sa rampa? Yun, Para ano. alam na natin. Kailan yung next event natin? Ay, di Oo sa Halloween na nga. mismo. Kaya, So, yun ako nako-curious. Parang, kakainin ba ako ng insecurity ko? Or this is gonna be the most liberating experience for me? Parang mostly, kahit Mm-mm. pangit yung drag, nagiging liberating experience siya for everyone. Oo, love Kahit kasi, hindi no? ka maging polished, mapifeel Namukha mo nga na. ako susunon, pero feeling ko ganda-ganda ko. Di ba, lalo yung mga baby queens kami, nung nag-uumpisa kami, parang feeling namin kami yung most beautiful drag queen in the world. Pero looking back sa mga pictures Nakita natin, ko yung no? ano niya. Talagang sabi, ganun pala. Pero at least na-achieve natin yung confidence. oo. Feeling ko may maka-question mo pa rin. Pero like, the moment you stepped on stage and start performing, yun na yung power. Doon na siya Sige, kiklik. I'm curious. Last question. So, what's next for you guys? Ano yung nakikita niyong maging mga susunod ninyo pang gagawin? As drag queens, performers? Well, ako gusto ko ipagpatuloy yung pagpuproduce. Gusto kong mag-aral, magsulat din. Yeah. Ganyan, oo. Oo. Kasi parang, ewan ko nung mga nakarang araw, sabi ko, ang dali na nung drag eh. Oo, Parang kaya mo na oo, mag-lip sync, magbihis, Oo, oo. pero yung put it on a bigger scale naman. So, parang yun yung gusto kong i-explore after this. Oh, wow. And continue, sharing the platform to the other queens and making more people understand and appreciate drag. How about you? Yes. Ako naman, gusto ko mag-explore pa sa music. Siyempre, ngayon kaka-release lang ng aking EP. Kasi yung music video ko. Out So, na. excited ako. This is yung As Venus Deluxe. As Do Venus. you plan to also release an album as As Christian? Christian? Sinuggest sa akin yun ni Teacher Sweet. Kasi sabi niya parang very... Yeah, iba yung persona as ano daw Christian. po. Hindi, tsaka grabe. Oh. Di ba? May dating, ang lakas din ang dating mo out of drag. Hindi ko pa eh. na-explore. Pero ngayon, Crooner, ganon. parang continuously learning lang Oo. ngayon. So, Oo. nagtatry din ako ng dance classes ngayon. So, parang gusto ko lang Wow! I'm so proud of you. Yeah. gusto ko lang itodo lang yung art Yeah. kung hanggang saan kakayanin. Yeah. Oh, I'm happy for you guys. And at the end of the day, di ba, it's all about growth, di ba? Yeah. And kagaya nga sinabi kanina, you can't be stuck sa kung ano yung nakasanayan nyo. And siguro, ako, I hanggang ngayon, it's still something that I have to, parang embrace yung, syempre, minsan kapag comfortable ka na, parang okay na to, di ba? Pero, buti na lang may isang masipag na sumisipa sa puwet ko na tago na lang natin sa pangalan Liza. Yeah. Pero ang ganda na, at saka nakakatuwa marinig na even with all the glitter and spotlight, drag is really about courage.
And hard work. Yes. And hard Sobra, work. Yes, hard sobra. work. Siguro, I cannot stress that enough. Na, kasi 'di ba sa mga tao na wala sa industriya na 'to, akala nila it's all about the glitz, the glamour, and that, no? But di nila alam the hard work it takes para magawa natin yung mga ginagawa natin and still look good doing it. Yes, Yeah. yes. Still look good doing it. Mahirap Mm. mag-drag, talaga. Yeah, yeah. Mahirap mag-look good. Yeah. In drag. Oo, mahirap talaga Oo, siya. I still have to get there. Time experience. Cute mo nga nun eh. Maganda ka nun, ah. Well, Hindi. Sabi ni Sir Anton, oh my God, alam ko na kung bakit trans man si Ice. Ang pangit niyo. Ginagawa. He looks ugly, Ice. Ang ganda. Ganda. I love it. lakas ng sex appeal ko. Wow. Yes. No, but seriously, alam nyo, like, sobrang happy lang ako na, diba, sa journey na to, kahit pa paano, nagkasama-sama tayo. Yeah. Happy ako sa nabuo natin na friendship and na hanggang ngayon ay nananatiling matatag pa despite the fact na hindi tayo masyado nagkikita-kita, lahat tayo may mga sarili-sariling buhay. So it only goes to show na yes, alam yon, relationships can be fleeting dito sa industry natin, but there are friendships that stick as well. Yeah. And yun yung mga importante pangalagaan. Whether you're rivals or not, your competitors or not, I think it's very important na kung ano man yung nabuong relasyon ay mapagbunga pa at mapatagal. Diba? Nakakatawa. Important pa rin yung tao. Yung tao. Yes. More than anything. Yung Yes, feelings. yes, yung yung- relationships. And I think yun yung talagang natutuwa ko sa inyo. Because of course, Kasama lang. Hindi ka kasama ron. Hindi, sa kanila As in- muna. as in, na tumuro ka bilang sa akin eh. magkakaibigan, as Divine Divas. Kasi din nga parang ang dami kong nakikita na talagang kanya-kanya siya. It gets really competitive. But to find, your tribe, na kayong tatlo talagang you're rooting for each other, you're very happy for each other. That's a rare thing in this industry. And I Hindi think, hindi madaling makahanap ng mga ganong tunay na kaibigan. and I think tama yung sinabi ninyong dalawa eh, 'di ba? Kasi 'di ba? Totoo 'yon, 'di ba? Sa mundo na 'to, maliit siya, maraming magiging kompetisyon. But the power comes when you acknowledge your strengths and weaknesses. At hindi, kagaya sabi ko kay Lisa, hindi porke nanalo yung isa, failure mo. 'Di ba? Kumbaga, we are our own competitor. If we get better and better and better every day, then we are already winning at life. So, yeah. Maraming salamat, Briggs. Maraming salamat, Vinyas, for sharing. And this is one of the best foreplays ever. Yeah. Yes. At dahil dyan, meron kaming thank you gift sa inyo. Ayan. So, ito para kay Briggs. Buksan nyo. Ayan, cute naman. Okay. This is for you. Ayan. Yes. It's a blanket. From Doxy. So, as in blanket talaga siya. Ayan. At I love hindi it. lang blanket, para kompleto ang tulog nyo. Ang Nakita to sa bahay ko nagamit ko na talagang confirm. Feel mo talaga yung fantasy. And this is for you, Ayan. para masarap ang Oo, tulog. diba? Kompleto. Thank you so much for being You're here. welcome. Thank you so much. Enjoyed. Thank you. At sa mga susunod pa nating mga ganap. Love you guys. Maraming salamat. Yes. Yes. Yun naman. Okay. So, Masaya. It's nice to see them. yeah, it's nice to Kasi see them. Dati we used to see each other like every week. Di ba? Oo, sobrang Grabe. dalas. And ang sarap lang na, alam mo yan, parang kahit pa paano mula nung start ng friendship nung season 1, nakita mo talaga yung, hindi lang yung growth ng mga career nila individually, career nila as Divine Divas, but yung growth nila as human beings. And I'm just happy that, we get to witness that as well. Yeah. As in, I remember yung mga, when we first did the concert, Mm. yung Ultimate Drag Experience, Hmm. Briggs is constantly challenging herself, no? She's finding that space na talagang she will fill up na uniquely hers. Yeah. And grabe how she's owned being that showgirl na precise, ang taas-taas ng level ng skill niya, tsaka Ng niya, aesthetic. ng aesthetic niya. So, and then to see them now na they're very comfortable na
Natapos na sila dun sa parang I'm still searching kung sino ako. Kitang-kita mo rin sa kanila yung confidence. And I think that's when maturity shows na we will never stop searching. I think as human beings, it's very innate na hahanapin at hahanapin natin yung best selves natin. But when you're searching, it doesn't mean hindi ka pa buo as a person. It's just that may mahanap at mahanap kang mga bagong parts of you na hindi pa nagmamanifest sa simula. That's true. And yun nga, what I love is that itong art na pinili nilang gawin at i-express yung mga sarili nila is something that will push you to evolve all the Yeah. time. Like, you can never sit and just Be comfortable oh, and you cannot be just be complacent. comfortable and complacent. Especially now, no, they've mainstream drag in a way where it's really a part of the entertainment industry. Hinahanap na talaga siya, hindi siya face. So yung responsibility din siguro nila na to keep it alive kasi it creates representation, it Yes. creates a lot of they invite understanding para mas ma-embrace pa yung LGBTQIA+ community in the way that is easy to Digest. digest. Nakaka-impress kasi you really have to love what you do and you really have to see this as something that you're gonna do for a long time, for the long haul, para ma-maintain mo yung space na yun. Totoo yun. And gusto ko yung sinabi niya, and of course, di ba, sabi nga ni RuPaul, ang sinabi ni Briggs kanina na, we are all born naked and the rest is drag. So, sometimes nagiging, for lack of a better term, nagiging makapal ang mukha natin kapag hindi nakikita, feeling natin ay hindi nakikita yung mga mukha natin, nagiging malakas ang loob natin to do the things that we are actually afraid to do. And sana, kumbaga, even if naka-normal na damit lang tayo, sometimes masarap din i-embody yung ganun klaseng behavior na, I can actually be courageous to do the things na pwedeng risky, di ba? Para sa pag-abot ng mga pangarap natin. Yun, yung parang, I totally get you. But at the same time, yun din siguro, sa mga taong hindi pa nakakarating doon, I guess that's the reason why it's very important to have an art form, kung ano man yan, as our outlet and as our Yeah. form of expression. Kasi, like, for example, dealing with very, very sensitive stuff like grief, like, yung mga internalized emotions mo. Like ako ngayon, I'm finding writing as my Yeah. outlet. Like, sobrang nag-enjoy ko when I get to see, I can express my vulnerability through that art form. And sila, drag yung pinili nila. It's something that's very outward. Yeah. It's larger than life. Tapos parang, the world is your oyster sa pipiliin mong path or form. Kasi, syempre, when it comes to writing, it's like, okay, umutot ka ba? sorry. Katulad niyan, 'di ba? 'Yun yung kanyang expression, 'di ba? Yeah. Gano'n siya ka-open, gano'n din siya Yes. ka-experimental when it comes to ang baho. Sorry. Kanina pa ipit na ipit eh. Sorry, you were saying. I was smelling. Hindi, si Chowder yun. It's Oh, okay. Yeah. Kaya pala nilagay yan si Chowder dito. Chowder, huwag Para kang meron siyang umutot sa harap, nasa camera ko. Mahiya ka naman. Oh. Hindi, pero ang isa pang takeaway ko dyan, yun nga, I think it's mahirap na ang buhay eh. So it's very important for us to find our tribe. Importante na you surround yourself with people who inspire you to grow. Kasi minsan makakahanap ka ng mga tao na, yun nga eh, di ba? Ang trajectory mo pa ganito, susubukan ka nilang hatakin pababa. And ang ganda sa nangyayari sa kanila, kahit, they're all, parang in the same scene, they're all drag queens, imbis na maghatakan sila pababa, mas pinupush pa nila yung isa't isa to be better. So, importante yun eh. Importante yun na merong mga taong mag-uudyok sa'yo na, uy, do this, or who will push you sa
Kasi sila mismo yung nakakakita ng mga pwede mo pang gawin. Yeah. And listening to Venus and Briggs reminds me na drag isn't just about performance. It's about power. Alam mo yun? Kasi parang biglang may sumanib talaga sa'yo eh. Paano? Ako talagang ganon. Na-encourage talaga ako sa what would it be like kaya pag ako nag-drag, yung ganon. It just gives you that power to create who you are when the world tells you na, oh, dapat ito ka lang. This is how you should be. Ako marami akong mga ganong times na parang may mga expectations yung mga tao na, oh, dapat ito ka. Or parang, if you do something out of the box, parang, hindi sila sanay doon and they will judge you. And di ba, makikita natin na hindi naman pala puksaan ang drag. Alam mo yun, sa likod ng mga wig, sa likod ng makeup, lip sync battles, at kung ano-ano pa. Andun yung kwento ng friendship, Yes. ng pagmamahal at katapangan. And sana guys, na-inspire din kayo to sashay and slay, not just on stage, but in life. So, thank you sa ating mga queens. Thank you guys for sharing your hearts with us tonight. And maraming salamat sa lahat po ng mga talk sheeters na sumama sa amin ngayong gabi. Please like, follow, and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to leave a comment if meron kayong topic na gusto niyong pag-usapan and i-unpack sa aming next episodes. This is Talk Sheets with Ice and Liza, where we strip down and bear it all under the covers. So don't hold back. Just talk sheets!